Kabrigada, pag-usapan naman ho natin itong kahandaan ho ng Pilipinas, mga kabrigada. Dito nga ho sa, kumbaga ba ayaw naman natin mangyari ito, pero kailangan ho tayo ay handa. Dito po sa tinatawag ho natin na The Big One. Yan. Ito nga ho yung napag-uusapan ho ulit, mga kabrigada, matapos nga ho yung napakalakas na lindol dyan sa Myanmar. Makakasama ho natin ngayong umaga, mga kabrigada, ang tagapagsalita ho, mga kabrigada, ng Office of the Civil Defense, si Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang umaga po, Yusek. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning din po, Sir Abner at Sir Gab. Magandang umaga po. Opo, Yusek, unang-una po, bago ho tayo dun sa usapin ng kahandaan natin sa The Big One, makikihingi lang ho kami ng konting detalye dito po sa ating mga sinend off na yung Philippine contingent ho natin papunta ho sa Myanmar kanina ho madaling araw. Kanina po, nagpunta na po yung binuo nating mga tutulong para sa bansang Myanmar. Ito po ang ating Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Binubuo po ito ng mga tauhan galing po sa, of course, sa pinangungunahan to ng Philippine Air Force, yung ating mga Special Rescue Units na sanay sa Urban Search and Rescue, Philippine Air Force, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, meron din galing sa MMDA at sa Department of Health para naman sa ating Philippine Emergency Medical Assistance Team. Galing sa private sector mula sa Apex Mining at sa isang GOCC natin, yung EDC, Energy Development Corporation. Ang mission po nila dyan, tutulong tayo unang-una din sa mga nadaganan o nasa mga gumuhong mga istruktura. Sana makahanap tayo ng mga naipit pa dyan, na buhay pa, upang matulungan natin yung mga nabiktima dyan. At yung sa Department of Health naman, para sa medical assistance, para sa pagtulong sa mga nangangailangan ng medical attention sa mga po ng lindol. Opo. So Yusek, ano ho yung mga, kumbaga ba, mga capabilities ho nito mga tauhan ho natin na ito? Nabanggit ho ninyo kanina, tutulong doon sa search and rescue operations, mga huhukay dyan po sa mga natabunan. Ano ho, pwede pong specific po, Yusek? May mga equipment po tayo. Yung life detector, ibig sabihin, may mga heat-seeking signature po yan, na makikita ko meron po nando sa ilalim pa ho nung mga gumong istruktura upang magkaroon po ng kumbaga paghukay at sila ng particular yung eksaktong lugar kung nasa po sila. Meron po tayong mga ganong equipment, bit po yan ng mga tauhan po natin. Hindi po pinayagan yung K9, so hindi natin nadala yung mga K9 na dog, yung mga aso po natin. So okay lang po yun kasi may mga naman po tayo, mga equipment. May mga pangtanggal po, yung mga barena, mga pangtanggal po talaga para sa collapse structure. So yun po. At yung mga gamot, dala rin po yun ng ating mga Department of Health. May mga equipment sila. Malaki po yung equipment na dala ng Department of Health. Marami po yun. In fact, halos kalahati po nung C-130 equipment po ng Department of Health. Ang pinakamalaking contingent, 32 po sila. Okay. At dahil nga po dyan, Yusek, yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand, abay napukaw ulit yung mga katanungan na gaano ba kahanda ang Pilipinas kapag kami kahalintulad kalakas na lindol ang tumama sa ating bansa, Yusek? Ganito po yan. Dalawa po kasi yung level ng paghahanda natin dapat. Ang madalas po nating makita o nakikita sa mga balita, yun yung level 2 po yan, yun yung reaction lang. Ibig sabihin, cover and hold, ating capability ng papanatili po yung ating command and control, nakakapag-usap-usap yung mga tauhan at opisyal ng pamahalaan sa national, local government units, kasama yung mga private sector volunteers, mga kapartner, at yung equipment, tinitingnan natin lagi kung sapat ba yan, or kulang, or dapat ayusin. Yun po ay pangalawang level lang po yun. Importante po yun. Subalit, mas importante yung unang level, yung pinapaliwanag po natin na yung mga engineering solutions. Ibig sabihin, dapat masigurado natin na yung mga istruktura natin, bahay, gusali, condominium, warehouse, commercial establishments, yan ba ay talagang sumunod sa mga safety provisions ng building code natin na kaya dapat ang 8.5 magnitude earthquake.
upang makasigurado tayo yung mga tao sa loob ay hindi po sila matatabunan o madadaganan kapag nagkaroon ng malaki lindol. Kasi kahit gano'ng kaganda po yung sinasabi nating duck cover and hold. Aha. Tapos unang minuto ay pupunta kayo sa ilalim ng matibay na lamesa. Halimbawa, kung wala man, duck cover and hold kayo. Kung mahina naman po yung bahay o yung strukturang pinagtataguan ninyo, matatabunan din po kayo dahil magkukulas po yan. Kung hindi maganda po yung pagkakagawa, kung hindi tama yung materyales, at kung tama man yung materyales at yung disenyo niyan, yung pagkakagawa, kung mali naman yung lugar, at nasa landslide prone area, guguhulan din po yan. Kaya yung level 1 po na paghanda, yan yung pinapaliwanag natin na doon, kailangan magabol pa tayo. Aha. Doon sa level 2, sanay po tayo dyan. Nakalatag po yung ating mga plano, kung sino tutulong sa Greater Metro Manila, yung mga probinsya apektado, pupunta rito, ang Armed Forces of the Philippines and other uniformed services natin, pupunta po sa Metro Manila. Nakalatag po yan. Subalit yung level 1 po, kailangan maghabol po tayo talaga dyan. Aha. Doon nga po sa hazard map ng gobyerno, ASEC, lumalabas na hindi lang basta 7 point something magnitude yung pwedeng tatama sa Metro Manila, pero merong pasok doon sa mapa na yon na maaring mas malakas pa doon na ASEC intensity or magnitude 8 yung pwedeng tumama sa ilang lugar sa Metro Manila. Tama po kayo. Kasi yan pong sinasabing the big one. Ayan ay may patungkol lamang doon sa West Valley Fault System na gumalaw. Aha. West Valley Fault System, yan ay mula ilang parte ng Bulacan, pababa ng Metro Manila, medyo damay siyempre ang Tarlac at Pampanga dyan. Dire-diretso hanggang Laguna, Cavite, Batangas, malawak po yan. Yan ay isang fault system. At ang fault system yan ay isa lamang sa mahigit 170 plus. 175 po ang fault systems ng Pilipinas. At meron pa tayo, bukod dyan, kagaya ng gumalaw po sa Myanmar, ang gumalaw po doon ay yung trench na tinatawag. Meron po tayo 6 na aktibong trenches sa Pilipinas. Yung binabanggit nyo po na mas malakas. Nakaliwa po ng ating mapa, pag napansin po natin, meron parang guhit na malalim sa may West Philippine Sea. Yan ay ang Manila Trench. Pag yan gumalaw, hanggang 8.3 magnitude ang kaya niyan, ayon po sa Peoples. Sobrang lakas po noon at delikado pa, baka magkaroon ng tsunami. Kaya nga ginagawa natin lahat ngayon na aminin. Huwag na natin pagandahin yung sagot. Kailangan magabol po tayo doon sa mga struktura natin. Yan ba'y dapat handa? Kasi ganito po yung ginawa pong pag-aaral way back 2004 ng Peoples at ng JICA at ng iba pa mga pag-aaral ng ibang mga researchers, maaaring mamatay kagad kapag malaw ang West Valley Fault pa lang. 30 to 50,000 ng mga mamamayan. Ngayon, tanggap ba natin na okay lang na may mamatay na 30,000? Dapat hindi. Hindi po. Kaya ang sinasabi po natin, huwag na magturuan. Pagdating po sa pagresponde, handa po ang national government at local government units yan. Subalit, kung may mamamatay naman na 30,000 to 50,000, hindi tama yun. Kailangan magabol pa ho tayo. Kaya naman po mamamatay sila at meron pang masusugatan na maluha. Delikado rin silang mamatay. More than 160,000. Napakarami po yan. Kahit po nung COVID, hindi po ganyan. COVID, parang everyday, nasasyak tayo. May mamamatay 100, 200. At na-overwhelm ng ating health system. So, pag biglang may namatay na 30, 50,000, tapos may social unrest, merong sunod-sunod, sabay-sabay na mga sunog, may mga nag-collapse na struktura, sangayon sa pag-aaral, halos 2 milyon struktura. Noon po yun, 2004 pa yun, is mas marami na struktura na hindi tayo sigurado kung sumunod sa building code. May mga kasamahan natin, mga kapatid natin sa informal settlers, delikado po yan. Kaya kailangan maghabol po tayo sa level 1 yung engineering solution. Pero Yusek, paano ba natin mako-compel? Kumbaga ba, kasi nakakatakot yung bilang ho na nabanggit ho ninyo. Pero paano ho ba natin masisiguro na up to building code, yung mga gusali ho natin, mga estruktura, paano ho natin masasabi na earthquake proof itong mga ito? Paano ho ba ito natin? Magkakaroon ba dapat ng inspection, mga LGU, mga engineers ho natin from DPWH para masiguro na handa ang ating mga estruktura? Paano ho ba natin ito gagawin na Yusek?
Tama ho yun. Una-una, yung mga bago mo na itatayo, yan, may pag-asa pa tayo dyan. Dahil Oo. dapat talagang higpitan ng mga local government units. Tatawagan na rin po yan ng Malacanang kahapon. Yung mga local government units, talagang siguraduhin dahil sila po ang pumimpirma ng building permit, construction permit, occupancy permit, yung sinatawag na OBO. Kailangan ay siguradong walang shortcut. Kasi kado po yan, mapapahamak po ang ating mamamayan. At yung mga mamamayan din natin na magpapagawa ng bahay, huwag niyong shortcutin. Talagang tama dapat ang disenyo. At yung materyales, siguro din yun sa tama ang pinagbibilahan ninyo dahil sabi ko nga, kung tama ang disenyo, mali naman ang materyales, delikado rin po yan. So yung mga gagawin pa lang, maganda-ganda pa po yung pag-asa natin dyan. May control pa ho. Ang malaking suliranan natin o pagsubok, yung mga nakatayo na. Kasi hindi naman ganun kadali na ilipat yung mga nasa mahinang istruktura. Di po ba mahal yan? So kailangan talaga tama kayo. Tira! Brigada! I-establish lang ulit natin yung linya natin kay Yusek. Parang yung level 1 na preparation, more on the government, Brigada Gabs. Siyempre, nung assurance na yung structural integrity ng mga buildings, dun yan nakasalalay sa implementation ng building code. Correct, di ba? Tsaka sabi nga niya, huwag dapat i-shortcut, di ba? Yan, go ahead po, Yusek. Pasensya na po naputol. Okay lang po. So, dun sa mga bagong sa mga dati ng gawa na, kailangan talaga ng tinatawag na structural integrity audit. Ibig sabihin, titignan ng mga engineers. Hindi po yung hindi engineers, dapat engineers talaga. Na kung ito ba ay kaya pa yung malakas na lindol hanggang 8.5 ang sinasabi ng building code. Although nire-revise ngayon, ang building code baka mas hingan pa ng mas mataas na standard. Ngayon, doon sa mga ang kaya natin gawin, sa mga, at least sa mga government facilities, unang-una na yung mga ospital halimbawa, yung mga bombero, police stations, yung mga kayang pondohan ng national government at LGUs, unahin na po yun. Hindi naman po natin kaya at pwedeng pondohan pag private sector at bawal po yun kasi private sector po yan. So, panawagan natin doon sa mga kababayan natin sa private sector, alam naman po ninyo kung ang bahay ninyo ay luma na, yung mga alam din naman nila kung apply nila sa CTL kung sinortcut nila. So magpa-check na rin sila dahil wag po silang umasa sa national government or LGUs lang. Dahil pag nangyari malaking lindol, kahit anong sisihan ang gawin natin, kung nasaktan naman na po sila, bahay naman po nila yan. So maghanap na po sila na pwedeng mag-check. Isa po yon. Pangalawa, puntahan po nila yung sinasabi namin lagi, yung Hazard Hunter Philippines o hazardhunter.ph. Yan po ay isang web application, web app. Pag pinuntahan nila yan, i-type po nila yung mismong address nila, yung bahay nila, or opisina nila. Or kung magbabakasyon sila, gusto nila, i-check nila yan. Uso naman yan ang pag-check sa internet. Malalaman nila kung yan ba ay delikado sa landslide, yan ba ay delikado sa liquefaction. Eksakto po yan, yung address niyo makikita po dyan. Ngayon, pag ang bahay nyo ay nasa peligrosong lugar, ibig sabihin landslide prone area o liquefaction prone area or tsunami prone area, alam po natin hindi po madaling gumawa ulit ng bagong bahay. Kaya lang, at least, pag alam po nyo delikado kayo, mas lalo yung paghandaan anong dapat gawin kasi dapat nag-uusap-usap ang lahat ng pamilya. Nag-uusap-usap ano ba ang gagawin natin pag emergency. Hindi lang lindol. Naranasan natin yung pandemic, di ba? Kahit papano naranasan natin yan. Lalo na sa lindol. Dahil ang lindol ang pinakamapaminsala po talaga. Yan bigla na lang aatake pag malakas tapos may aftershock pa. Sa Myanmar, ang aftershock nila, after ng 7.7, 6.5. Ang 6.5, malaking lindol na rin po yun. Destructive na rin po yan. So dapat, bawat pamilya, alamin nila yung kanilang lokasyon. Tapos, maganda sila, may go bags ba sila, saan sila tatakbo, kung may tsunami prone, saan ang high ground na takbo nila, kung may liquefaction, alam nilang gagawin nila. Yung mga bibili pa lang ng bahay, tignan nyo na sa Hazard Hunter kung tama ba yung lokasyon yan. Ganun po. Kailangan po yung mismo mamamayan natin
gawin yan. Yung mga nasa pamahalaan naman, hindi naman po sa maganda yung nangyayaring yun. No? Nagkaroon po ngayon ng pressure para pag-usapan to ng todo. Kung mga nagbibiro sa duck cover and hold, ayan, kailangan po natin talaga yan. So, palakasin natin, bigyan natin ng kapangyarihan sa sarili natin sa kaalaman kung ano po ang sitwasyon ng inyong mismong bahay, opisina, commercial area, warehouse, bakasyunan, alamin po natin. Okay. At meron naman po mga pagsasanay na binibigay po ang pamahalaan. Every quarter lang yan. Sumali po tayo. Alamin po natin bakit nagdadak cover and hold. Pag kayo ba halimbawa ay nagdadrive, dapat huminto kayo. No? Lalo na kung halimbawa, anong gagawin nyo kung nasa skyway kayo. Yung mga nasa first floor, iba po ang dapat gawin sa mga nasa 10th, 20th floor. Ganun po. So, yung kaalaman ang number one nating kakampi rin. Okay. So, engineering solutions, unang-una po yan. Okay. Sige. With that, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo sa OCD. Thank you po. Salamat din po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,